Pumunta sila Felix at si Roman sa isang library na pag-aari ng pamilyang Dimitri, at tinanong niya kung ano ang lugar na ito. Tinanong din niya ang ating bida, kung nabasa niya na ba ang lahat ng grimoire dito. Ipinaliwanag dito na ang mahika ay nangyayari kapag ang mana ay pinoproseso sa paglikha ng mga elemento sa kalikasan sa pamamagitan ng isang bilog. Kaya ang mga mages ay nakakalikha ng apoy, tubig, at hangin. Kaya kapag nagkakast ng isang mahika ang mage, ito ay nagre-resonate sa kalikasan, kaya naglalabas ng isang uri ng signal at pattern. Sinabi ng ating bida kay Felix, na depende sa dami ng anyo at katangian ng mana, malalaman niya kung anong mahika ang ginagamit nito, at makakagawa siya ng mabilis na aksyon upang tumugon dito. Una, ang kakayahang basahin ang paglikha ng magic. Ang pangalawa, ang kaalaman para makilala ang uri ng mahikang ginagamit matapos makita ang anyo ng resonation. At ang pangatlo, ang kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon tungkol sa mga aksyon na gagawin matapos makuha ang lahat ng impormasyon na iyon. Hindi makapaniwala si Felix na nagagawa ng ating bida ang lahat ng iyon. Na si Roman Dimitri ay isang halimaw, na ang tawaging henyo ay isang maliit na paglalarawan para lang sa kanya. Kahit na ang isang halimaw tulad niya ay walang tigil na nagtatrabaho upang lalo pang lumakas. Samantalang narito lang siya, iniiwasan niya ang realidad sa pamamagitan ng paggamit ng pagkawala ng kanyang master bilang dahilan niya. Sa isip niya, wala siyang natapos ni isa bilang pansamantalang pinuno ng Magic Tower. Kaya napag-isipan niya ang nalalabing oras niya rito, na dapat siyang maghanda ng lubusan para sa pakikipag-sparring sa ating bida. Sa loob ng 2 buwan, naramdaman ni Felix ang malaking presensya ng pamilyang Dimitri na isang baro na malapit sa mga hangganan. Nalaman niya na mas malalakas at mas tapat ang kanilang mga sundalo kumpara sa mga karaniwang pamilya ng mga maharlika. Kaya naging mas curious siya tungkol sa lalaking kilala bilang Roman Dimitri. Samantala, pumunta siya sa mga pandayan ng mga Dimitri. Sinabi ng isang panday sa kanya, na paminsan-minsan nagpapakita ang kanilang young master rito, ngunit ginagamit niya ang sarili niyang personal na pandayan kapag gumagawa siya ng mga espada. Ngunit may narinig siya mula sa Master of Blacksmith ng pamilyang Dimitri. Sinabi niya na kapag nagpapanday ang kanilang young master, ang mga apoy sa pugan ay bumabalot sa buong katawan niya, na isang napakagandang tanawin na parang Diyos ng apoy ay nasa harapan niya, na habang ang mga apoy ay bumabalot sa buong katawan niya. Nang sinabi ng master ni Felix sa kanya na lumapit siya araw-araw sa apoy at hanapin ang kanyang sariling paraan upang yakapin ng lubusan ang apoy. Sinabi niya ang nag-aapoy na mahika ay nangangailangan ng napakagandang koneksyon sa apoy, na hindi ito isang bagay na matututuhan niya basta-basta dahil lang gusto niya. Kaya kung hindi niya nararamdaman ang sakit kapag ang malaking apoy ay bumabalot sa kanyang katawan, maaari siyang muling ipanganak bilang isang nilalang ng apoy. Nang nalaman ito ni Felix tungkol sa ating bida, na hindi si Roman natatakot sa apoy at hindi man lang tumutugon sa karamihan ng init sa katawan niya, na isang pamilya na sanay sa apoy ng pugan sa loob ng maraming henerasyon dahil sa kanilang pagpapanday, na marahil ay alam nila ang paraan upang yakapin ang mga apoy. Samantala, sa Dimitri Training Ground, may gusto siyang malaman tungkol sa ating bida. Sinabi niya sa kanya na kapag nagpapanday ang ating bida, narinig niya na nagagawa niyang yakapin ang mga apoy ng pugan. Tinanong niya sa ating bida kung may espesyal na pamamaraan para gawin iyon. Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na alam niya kung paano gawin iyon. Nabigla naman si Felix sa ating bida dahil may impormasyon siya kung paano gawin iyon. Dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na diretsuhin na kausapin ang ating bida. Bigla siyang yumuko sa ating bida dahil kailangan ng Phoenix Magic Tower ang kanyang teknik. Kaya nakiusap siya sa kanya na ituro ito sa kanila. Dahil ang 3 taon ay naging parang bangungot para sa kanila, habang pinagdadaanan nila ang mga panahong iyon ng pagdurusa dahil sa pagkawala ng kanilang dating master ng Magic Tower. Sa wakas, natuklasan nila ang huli nilang sinag ng pag-asa para mabuhay ang Phoenix Magic Tower. Seryosong tinanong ng ating bida kung bakit niya gagawin ang pabor niya para lang sa kanila. Biglang natakot si Felix sa tugon ng ating bida sa pakiusap na turuan niya sila. Sa tingin ng ating bida, sapat na ang kabayaran ni Felix sa mga trabaho niya rito. Kaya't tinanong niya sa kanya kung ano ang maibibigay niyang kapalit ukol rito. Ang bagay na maaari nilang ibigay sa ating bida. Samantala, nagdaos ng pagpupulong ang mga mage ng Phoenix Magic Tower. Sinabi ni Felix ang dahilan ng pagtawag sa pagpupulong na ito
ito dahil gusto niyang marinig ang mga opinyon nila. Sinabi ni Nox na magiging tapat siya sa kanya. Sinabi niya na si Roman Dimitri ay natural na kaaway ng mga mage. Sinasabi nila, kung hindi niya matalo ang isang tao, sumali na lang siya sa kanya. Dahil sila ay kinukutya ngayon ng imperyo ng Frank, sa tingin niya hindi masamang ideya na ipagkaloob kay Roman ang Phoenix Magic Tower. Kaya't tinanong ni Felix sa mga kasamahan niya kung ano ang kanilang desisyon ukol rito. Ngunit sinabi ni Nox na alam na rin nila ang mga nangyayari sa paligid, kaya't masaya silang sumang-ayon sa desisyon ni Felix. Sa isip niya sa 13 Magic Towers, wala pang naging kaanib sa isang pamilya imbes na sa isang bansa. Ngunit kailangan nilang basagin ang tradisyong na iyon. Sa simula ngayon, inanunsyo na ni Felix na ang kinabukasan ng Phoenix Magic Tower ay ipagkakatiwala na sa pamilyang Dimitri. Pagkatapos noon, maayos na nagsimula ang paglilipat ng lahat ng miyembro ng Phoenix Magic Tower sa teritoryo ng Dimitri. Biglang may isang lalaki na tinatawag ang kanilang Magic Tower. Tinanong naman ni Felix kung ano ang kanilang problema. Nakiusap siya kay Felix na kailangan nilang tingnan ang budget na inilaan ng pamilyang Dimitri para sa kanila. Akala ni Felix na mababawasan ang kanilang budget dahil kailangan nilang lumipat dito, ngunit mas tumaas pa ito. Kinabigla niya ito dahil binigyan sila ng 24,000 ginto kada taon. Sinasabi ng mga tao na ang mga mages ay mga halimaw pagdating sa pagkain ng pera. Ito ay dahil para makamit ng mga mage ang mas mataas na magic circles, kaya't kailangan nilang bumili ng mga bagay tulad ng grimoires o mana crystals na napakamahal. Sinabi ng lalaki na hindi rin siya makapaniwala sa nakita niya. Sinabi nila na kung hindi pa sapat ang pondo para sa operasyon ng Phoenix Magic Tower, kailangan lang nilang magsumite ng karagdagang budget proposal at magbigay sila ng mga suhestyon. At sinabi niya sa master ng Magic Tower, sa tingin niya ay kailangan nilang lumabas at tingnan ang nasa labas. Nang lumabas sila, nakita nila na pinagawan pa sila ng napakalaking gusali para sa mga miyembro ng Phoenix Magic Tower. Sobrang nabigla si Felix dahil sobrang napakalaking gusaling pinagawa ng ating bida para sa kanila. Sinabi ni Chris na isinasaalang-alang nila ang pagpapalawak ng Phoenix Magic Tower at ang puwersa nito, kaya itinayo nila ito upang maglaman ito ng 1,000 miyembro. Medyo nalilito pa rin si Felix, dahil hindi nila inaasahan na gagawin ito lahat ng ating bida para lang sa kanila. Linino naman ni Chris sa kanila patungkol sa kanilang Lord, dahil inaalagaan ng ating bida ang kanyang mga tao ng higit na kanino man, na ito ay isang bagay na dapat nilang masanay tungkol sa kanilang Lord. Samantala sa ibang eksena, sinabi ni Hans kay Murphy na hindi niya dapat hayaan ang kanilang young master na si Roman na lumihis sa kanyang routine kahit wala siya. Pinaalala niya na dapat siyang maghanda ng mga tuwalya para ipahid sa kanyang pawis, at maghintay siya ng maligamgam na tubig. Siya ang kapalitan ni Hans, siya si Murphy. Sa isip ni Hans nag-aalala siya para sa kanya, pero malamang magiging maayos siya dahil nagtapos si Murphy sa Adelian Academy. Naghanda rin siya ng isang manika na sana magustuhan ng mahal niyang apo ang regalo niya. Papaalis na sana si Hans ngunit sinabi ng isang lalaki sa kanya na hinihintay niya siya. Tinanong naman ni Hans kung ano ang ibig niyang sabihin. Nakiusap ang lalaki kay Hans na sumakay na siya sa kanyang karwahe. Tinanong naman ni Hans sa kanya kung hinihintay niya ba siyang sunduin. Pinaliwanag niya kay Hans dahil inutusan siya ng kanilang young master na gawin ito. Samantala sa ibang eksena, tinanong ng isang lalaki kung ano ang nangyayari sa kwartong ito. Siya ang nag-iisang anak ni Hans, siya si Harrison. Dahil sa pagkabigla niya, nabitawan niya ang teddy bear na para sa kanyang anak. Nakita niya ang magandang kwarto na punong-puno ng mga masasarap na pagkain na inaasikaso ng mga tao. Biglang kinausap siya ng kanyang asawa, nagulat din sa mga nangyayari. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito, dahil sinasabi nilang lahat na sila ay pinadala ng ating bida dito. Gusto naman malaman ni Harrison kung bakit magpapadala ang ating bida ng mga tao rito. Biglang lumapit si Lucas at nagpakilala sa kanila. Sinabi niya sa kanila na pinadala sila ng ating bida dito para pasalamatan si Hans sa kanyang serbisyo. Nakiusap siya kay Harrison na magpahinga siya, habang naghahanda sila para sa kaarawan ng kanyang anak. Tinanong naman ito ni Harrison kay Lucas, dahil hindi niya maintindihan ang kanilang sitwasyon. Dahil ang ama niya ay isa lamang servant ng pamilyang Dimitri, kaya't tinanong niya kung bakit kailangan nilang gawin ito. Pinaliwanag ni Lucas sa kanya na isinasaalang-alang ng ating bida si Hans bilang isang mahalagang tao. Kaya't tinanong niya sa kanya, kung hindi niya ba narinig ang tungkol sa kanilang Lord mula sa kanyang ama. Noong tinatawag pa si Roman na isang walang silbing tao, hindi niya naunawaan ang debosyon at sakripisyo ng kanyang ama.
Kaya't hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ito, subalit pinagkatiwalaan siya ng kanyang ama sa buong panahon na iyon. Sinabi ng kanyang ama na naliligaw lamang ang kanilang young master dahil sa mga paghihirap na dinaranas niya, ngunit mabuti talaga ang kanyang puso. Akala ni Harrison na walang kabuluhan ang lahat ng pagsusumikap ng kanyang ama. Pagkatapos niyang malaman iyon, napaluhan na lamang siya sa sakripisyong ginagawa ng kanyang ama. Nang pumasok ang mga biyena ni Harrison, tinanong nila kung ano ang nangyayari dito, dahil napakagarbo ang handaan dito, at maraming nakahandang pagkain. Tinanong nila kung nasa tamang kwarto ba sila na pinasukan. Napatawa na lang si Harrison at ang kanyang asawa dahil maging sila'y nagulat rin. Biglang dumaan ang ilang mga knights at nakiusap sila sa kanila na kailangan nilang magbukas ng daanan sa pintuan dahil mayroon importante na dadatin. Iniisip ni Harrison kung ano ang nangyayari dito, gusto niyang malaman kung sino ang naroon, at bakit may mga sundalong nag-e-escort sa isang taong iyon. Walang iba kundi ang kanyang ama na si Hans. Si Hans ay medyo kinakabahan dahil sa magandang pagtanggap na ibinibigay sa kanya. Dahil doon, napatakbo si Harrison papunta sa kanyang ama, nagpapasalamat siya sa mga sakripisyong ginawa nito sa kanyang trabaho. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanya. Sinabi ni Harrison na panahon na para buksan ang mga regalo para sa kanyang anak na babae. Ang unang regalo na binuksan niya ay mula sa kanyang ama, at kitang-kita na gustong malaman ng apo ni Hans kung ano ang regalo na ibibigay sa kanya ng kanyang lolo. Sinabi ni Harrison na ang ganda ng manikang regalo na ibinigay ng kanyang ama sa kanyang anak, binanggit niya rin na palagi siyang kinukulit ng anak niya na bilhan siya nito, at kitang-kita naman na naging masaya ang kanyang anak. Pagkatapos noon, pinili muna ni Harrison ang susunod na regalo na bubuksan niya. Medyo kinabahan siya nang makita niyang isang ruby ring ang regalo mula kay Viscount Conrad para sa kanyang anak. Nagtaka naman ang kanyang mga biyenan kung bakit magpapadala ang isang maharlika ng regalo sa anak ng isang pangkaraniwang tao. Sunod naman nilang binuksan ang mga regalo mula kay Count Adelian at kay Viscount Lawrence. Gusto naman malaman ni Harrison kung bakit magpapadala ang lahat ng matapobreng maharlika ng mga regalo na ito sa kanila. Ipinapahiwatig dito na ang mga regalo na ito ay ipinadala ng mga maharlika upang makuha ang pabor ni Hans. Dahil siya ang sumuporta sa ating bida noong tinatawag pa siyang walang silbi ng pamilyang Dimitri at karaniwang pinalaki niya rin ang ating bida mula sa kanyang pagkabata. Dahil dito, naging mahalagang tao si Hans sa mga maharlika na nais magkaroon ng koneksyon sa ating bida. Sa isip ni Harrison, parang sobra naman ang mga regalo na ito para sa kanyang anak pero hindi niya sila pwedeng tanggihan. At hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sinabi niya na sa huling regalo, bubuksan nila ang regalo mula sa ating bida. Gusto namang malaman ni Hans kung anong regalo ang ibibigay ng ating bida sa kanyang apo. Nang makita niya ito, biglang nagulat si Harrison sa regalo ng ating bida. Dahil ang regalo ng ating bida ay isang recommendation letter para sa Glory Academy. Hindi makapaniwala si Harrison dahil nagsulat ang ating bida ng recommendation letter sa Glory Academy para sa kanyang anak. Sinasabi dito ang Glory Academy ay ang pinakamagandang institusyon ng edukasyon na isang pangarap lamang para sa mga pangkaraniwang tao dahil napakahirap makapasok dito kahit na may pera sila. Biglang napalingon siya sa kanyang ama, iniisip na ito ay dahil sa mga pagsisikap ng kanyang ama kaya nila natanggap ang ganitong regalo. Pinipilit niyang huwag umiyak, ngunit sa loob ng puso niya ay lubos siyang nagpapasalamat sa kanyang ama. At sobrang nagpapasalamat din siya sa ating bida. Samantala, sa kastilyo ng pamilyang Dimitri, sinabi ni Hans sa ating bida na hindi nila deserve ang regalo na ibinigay niya sa kanila. Dahil nakakaramdam na siya ng malaking kasiyahan sa trabahong ginagawa niya rito. Basta't maaalala niya ang mga nagawa niya at mapahalagahan ito, tulad ng nangyayari ngayon. Samantala, ang ating bida ay malalim ang pag-iisip tungkol kay Hans, na parang may kahawig ito sa dating niyang alaala. Makikita ang Mad Demon sa mundo ng Myrm, siya ay medyo pagod dahil sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Tinanong ng ating bida si Mad Demon kung pinagsisihan niya ba ang pagsunod sa kanya. Tumugon siya sa kanyang lord na hindi niya ito pinagsisisihan, habang makikita ang mga napaslang niyang mga miyembro ng demonic cult sa kanilang likuran. Sinabi niya sa ating bida na ang simpleng katotohanan na pinagkakatiwalaan siya ay sapat na para maglingkod sa kanya habang buhay. Habang si Hans ay tagapaglingkod ng ating bida. Sinabi ng ating bida na kung iisipin niya ang buhay na nilakaran niya,
mas matagal siyang nakasama kaysa sa sarili niyang ama. Sinabi niya sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang katayuan, si Hans ay isang espesyal na individual sa kanya. Na isa siya sa mga tao niya at dahil sa ipinakitang katapatan at sinseridad ni Hans, karapat-dapat din itong tanggapin ang mga regalo na ibinibigay niya sa kanya. At binabati ng ating bida mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang apo sa kanyang kaarawan. Isang taon ang nakalipas. Samantala sa lugar ng Cairo, makikita ang isang branch ng Valhalla Temple. Makikita na may isang taong payapang nagdidilig ng kanyang mga halaman. Sinabi niya na nababagot siya dahil wala mang nangyayari sa loob ng kaharian ng Cairo. Siya si Willis ang pari ng Valhalla. Nasa isip niya na matapos bumalik ang ating bida mula sa Southern Frontline at mabanggit ang rankang battle, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa kaharian ng Cairo. Dahil tumigil ang lahat ng mga rankers sa pakikipaglaban sa isa't isa at sa halip ay ginugol nila ang isang taon sa paghahanda para sa kanilang laban sa ating bida. Sinasabi niya ang posisyon ni Roman Dimitri ay medyo malabo, dahil naging opisyal na rank 100 ang ating bida sa kaharian ng Cairo pagkatapos labanan si Home Eros. Ngunit natalo niya rin si Butler, ang pangalawang pinakamalakas ng kaharian ng Hector, at pinatunayan niya ang kanyang kakayahan. Kaya nagsimula ang problema nila. Dahil mula sa rank 1 hanggang rank 99, kahit sino ay maaaring maging biktima niya dahil sa kanyang pagiging halimaw sa laban. Tingin niya kahit anong gawin ng iba, sa sandaling magsimulang kumilos ang ating bida, magdudulot siya ng malaking pagbabago sa rank ng kaharian ng Cairo. Biglang tinawagan siya ng kanyang kasamahan dahil nakipag-ugnayan sa kanila ang ating bida. Dahil ang pampublikong ranking battles ay magsisimula na sa wakas, makikita naman sa mukha ni Willis ang masayang ekspresyon nito dahil magsisimula na. Samantala sa opisina ni Marquis Benedict, nalaman niyang kumikilos na ang ating bida. Nasa isip niya ang politika sa paligid ng kaharian ng Cairo ay hindi naging maganda kamakailan. Dahil mula sa master ng Phoenix Magic Tower ng kaharian ng Frank, ilang Tower Magic Masters din mula sa Kronos ang nawala. Dahil dito, ang imperyo ng Kronos ay dumanas ng matinding pagkalugi sa kanilang puwersa. Tiyak niya na ang ibang mga bansa ang nasa likod ng mga pagkawala na iyon. Nalaman din niya na nagsimula ng pag-usapan ng ibang mga bansa ang patungkol sa pananakop sa buong kontinente. Sa mga panahong ganoon, ang maliliit na bansa ay magiging balisa. Lalo na't ang katotohanan na ang kaharian ng Cairo na may hangganan sa imperyo ng Kronos, ay hindi makakaiwas sa digmaan laban sa kanila. Kaya sa isip niya, kailangan nila ng matatag na hierarkiya ng kapangyarihan upang harapin nila ito. Sa kanyang pag-iisip, hindi sila makakaligtas sa ganitong magulong panahon kung mahina ang kanilang hari. Kaya kung makukuha ng aristocratic faction si Roman Dimitri, ang kasalukuyang mga makapangyarihan ng Cairo ay hindi na mananatiling tahimik. Gayunpaman, kung hindi ibibigay ng ating bida ang sagot na nais nila na sumali sa kanilang panig. Dahil doon, biglang nabasag ang kanyang baso dahil sa kanyang inis sa posibilidad na mangyari iyon. Tinanong niya ang kanyang tagapaglingkod kung saang bahagi ng kabisera naroon ang ating bida ngayon. Tumugon ang kanyang tagapaglingkod at sinabi na nasa hilagang bahagi ang ating bida ngayon. Iniisip ni Marquis Benedict kung pinili ba ng ating bida na magsimula mula sa ibaba upang malaman ang kanyang halaga sa kaharian ng Cairo. Samantala sa ibang eksena, sinabi ni Willis sa kanila na magsisimula na ang pampublikong labanan ng mga ranker ngayon. Hindi makapaniwala ang lalaki dahil hiniling ng ating bida na makipaglaban sa kanya para maabot niya ang rank 1. Siya ang ranker ng Cairo na nasa rank 99, siya si Jaden. Sa isip niya, kung talagang kasing husay ang ating bida gaya ng sinasabi nila, hindi niya kailangang sayangin ang lakas niya sa mas mababang rank katulad niya. Sa unang tingin niya sa ating bida, nang makita niya ito, mukha lang itong bata. Dahil sa narinig niya tungkol sa ating bida, inayos na niya ang susunod na rankang battle, kaya naiinis siya sa ating bida dahil sa tingin niya'y mayabang ito. Kaya napagdesisyonan niya na ibubuhos niya ang lahat mula sa simula. Makikita na nagpalabas siya ng malakas na aura sa buong arena. Biglang sumugod kaagad ang ating bida mula kay Jaden. At bigla niyang tinusok ang hawakan ng espada niya sa may bandang batok ni Jaden. Dahil doon, sa isang atake lang ng ating bida, nawalan kaagad ng malay ang rank 99 ng Cairo, kahit hindi pa siya gumagamit ng kanyang aura.
Sora. Nang makita ng mga manunood na natalo si Jaden, sinabi nila na napaka one-sided ng laban na iyon. Tinanong naman ni Willis sa ating bida kung may dahilan ba para lumaban sa kanila, at minukay niya kung bakit hindi na lang siya magsimula sa top 30. Tumugon ang ating bida sa kanya, sinabi niya na dahil tinatawag siya ng bayani ng mga tao, ngunit patuloy nilang pinagdududahan ang kanyang kakayahan. Kaya napagdesisyonan niya na tatalunan niya ang lahat ng mga ranker at patutunayan ang sarili gamit lamang ang kanyang mga abilidad. Nabigla naman si Willis sa determinasyon na ipinapakita ng ating bida sa laban, na ganitong Roman Dimitri na hinahanap niya, at makikita sa kanyang mukha ang pagiging masaya. Noong una, hindi kumbinsido ang media na kaya ng ating bida na umakyat mula rank 99 papuntang rank 1 sa loob ng ilang araw. Pero, pagkatapos ng wala pang isang linggo, nawala ang lahat ng kanilang pagdududa. Makikita naman na tinalo niya si Delhi, ang nasa rank 98 ng Cairo. Inanunsyo ni Willis na ang ika-99 na rank na si Roman Dimitri ay tinalo si Delhi, kaya siya na ngayon ang nasa ika-98 na rank. Pagkatapos niyang talunin ang kalaban niya, iniutos ng ating bida na ang susunod na makikipaglaban sa kanya ay lumapit na. Ang rank 97 naman ang sinunod niya, at isang sampal lang ang ginawa ng ating bida sa kanya. Dahil doon, agad bumagsak ang rank 97 ng Cairo sa isang atake lang ng ating bida. Pinag-uusapan ng mga manunood kung posible bang mangyari iyon, dahil tinalo ng ating bida ang tatlong ranker sa loob lamang ng isang araw. Alam nilang nasa pinakamababang rank ang mga iyon, pero lahat sila ay isang 3-star aura swordsman. Nalaman din nila na higit pa roon, dahil hindi tumagal ng higit sa 10 segundo ang bawat laban niya sa mga rankers. Sinasabi rito na sa loob lamang ng 2 araw, umabot ang ating bida sa rank 91. Samantala, sa ibang eksena, may isang taong tumatakbo sa isang madilim na lugar. Siya si Jaden, ang dating rank 99 ng kaharian ng Cairo. Makikita na tumatakbo siya dahil hinahabol siya ng isang mabangis na dinosaur. Makikita na hindi siya nakatakas sa mabangis na halimaw na iyon, kaya't kinain siya nito ng buo. Bigla siyang bumangon sa kanyang pagtulog habang sumisigaw siya dahil ito ay isang masamang bangungot. Tinanong niya sa kanyang sarili kung ano ang hindi magandang nararamdaman niya sa loob ng kanyang katawan. Samantala tinanong naman siya ng isang manggagamot kung gising na ba siya sa kanyang pagtulog. Gusto naman malaman ni Jaden kung bakit siya nandito. Tinanong siya ng manggagamot kung hindi ba niya alam ang mga nangyayari sa kanya, kaya sinabi niya na lang na minaliit ni Jaden ang isang malakas na kalaban at napabagsak siya sa isang atake lang. Ikinwento niya na isang araw na mula nang mawalan siya ng malay dahil sa pakikipaglaban sa ating bida. At ang pinakamaganda doon, siya lang ang nagising sa kanila matapos makipaglaban sa ating bida. Tinanong naman ni Jaden sa kanya kung ilan na ba ang nakalaban ng ating bida. Tumugon ang manggagamot sa kanya, sinabi niya na tinalo ng ating bida ang 5 ranker sa isang araw, nakabilang rin siya. Tinanong niya sa kanya kung alam ba nila kung ano ang ibig sabihin noon. Sinabi niya ang ibig sabihin noon, hindi talaga sila naging kalaban niya mula sa simula pa lang ng laban nila. Biglang nakaramdam si Jaden ng sobrang sakit sa kanyang dibdib, na dulot ng pakikipaglaban niya sa ating bida. Nasa isip niya na ang katawan niya ay parang pinupunit ito ng maliliit na piraso dahil sa sakit. Pinaliwanag naman ng manggagamot ang nararamdaman niya, sinabi niyang hindi siya makakagalaw ng maayos ng halos 1 buwan. At hindi niya rin alam kung anong mahika ang ginamit sa kanya. Ngunit sinabi niya na tuluyan ng sinira ni Roman ang mga kalamnan niya sa katawan. Medyo natatakot naman si Jaden kung posible bang mangyari iyon sa kanya. Kaya napag-isipan niya na kailangan niyang pigilan ang iba na kalabanan ng ating bida. Kaya nagsulat siya ng liham bilang isang babala mula kay Jaden, na dating nasa ika-99 na rank ng kaharian ng Cairo. Binalita niya sa kanila ang naranasan niya mismo kung gaano kalakas ang ating bida, at sinabi niya na siya isang hindi kapanipaniwala na malakas na swordsman. Sinabi niya sa kanila na hindi siya nagawang tumagal ng kahit 1 segundo laban sa kanya. Dahil sa isang atake lamang ng ating bida, lahat ng kanyang kalamnan ay nadurog, at sinabihan rin siya ng doktor na hindi siya makakagalaw ng 1 buwan. Na isang laban sa kanya ay hindi magiging leksyon sa kanya, ngunit magdudulot lang ito ng trauma. Samantala sa ibang eksena, patuloy pa rin ang laban sa rankang battle, kung saan patuloy na linalampaso ng ating bida at binalibag lang ang rank 85. Mula sa rank 84th hanggang rank 54th, pinulbos lang sila ng ating bida ng walang kahirap-hirap, na parang pinagpaglang niya ito. Dahil doon, pagkatapos ng 1 linggo, lahat ng alingawngaw at pagdududa sa ating bida ay nawala ng labanan siya. Dahil ang lahat ng rank mula 39th hanggang rank 31 ay sumuko na labanan ng ating bida.
Habang tinatanggap ng lahat ang kanilang pagkatalo, tinanggap naman ng rank 30 ang hamon ng ating bida. Samantala, sinabi ng rank 28 mula kay Fernando kung narinig na ba niya ang balita patungkol sa ating bida. Galit na tinanong niya sa kanya kung bakit siya masyadong nagmamadali na labanan siya. Pinaliwanag niya na si Roman Dimitri ay maaaring na isang 5-star aura swordsman, kaya imposible para sa kanila na talunin siya. Makikita na ang rank 23 ay sumang-ayon rin sa kanya. Sinabi niya na tanging ang mga nasa rank 10 pataas ang maaaring maging karapat-dapat na kalaban niya. Tumugon si Fernando na ito ang kanyang desisyon, at makikitang desidido talaga siya na labanan ang ating bida. Siya ang rank 30, ang gatekeeper na si Fernando. Sinabi ng mga kasamahan niya na huwag siyang maging hangal, at tinanong siya kung kailangan ba talaga niyang lumaban kahit alam niyang sisirain nito ang kanilang imahe. Sumagot si Fernando sa kanyang mga kasamahan na hindi siya ang sumira sa kanilang imahe. Sinabi niya sa mga kasamahan niya na sila ang mga sumuko kaagad dahil sa takot nila sa ating bida. Dagdag pa niya, sinabi niya na huwag nila siyang pilitin na sumuko. Umalis na ang mga kasamahan niya nang hindi nila nakumbinsi si Fernando na sumuko sa laban. Nasa isip ni Fernando na bilang isang ranker, walang halaga para sa kanya ang imahe. Dahil ang kailangan niya ay karanasan sa laban sa isang mas malakas kaysa sa kanya upang mapunan niya ang kanyang kakulangan sa talento. Samantala, balik sa mga labanan ng mga ranker, iniisip ng mga tao kung kaya ba ni Fernando na tumagal kahit isang minuto laban sa ating bida. Ngunit sinabi nila na si Fernando ay kilala rin sa pagkakaroon ng mahusay na mga batayang kasanayan. Ngunit nahihirapan pa rin siya na lumaban sa mga 4-star swordsman at pataas. Sinasabi nila na sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap ni Fernando, ang rank 30 ang kanyang limitasyon. Habang nasa isip ni Fernando tungkol sa ating bida, nagamitin niya lang siya bilang sakripisyo. Ngunit kapalit nito, ipapakita niya sa kanya ang mundo na kinabibilangan niya upang makagawa siya ng kahit isang hakbang pasulong sa kanyang kakayahan. Iniutos ng referee sa kanila na simulan na kaagad nila ang laban nila. Biglang ginamit niya ang kanyang teknik na front attack para atakihin ang ating bida. Makikita ang atake niya ay mabilis na sumugod sa ating bida. Ngunit gaano man kabilas ang kanyang atake, madaling naiwasan ng ating bida ito ng walang kahirap-hirap. Si Fernando ay hindi pa tapos umatake sa ating bida, at iniba niya ang kanyang posisyon ng pag-atake, at makikita sa kanyang mukha ang pagiging mandirigma. Ngunit sa pangalawang atake niya, madali pa rin itong naiwasan ng ating bida, kahit malawak ang pag-atake ni Fernando kay Roman. Hindi pa natatapos ang pag-atake niya, biglang siyang tumalon sa ere ng paikutikot sa itaas ng ating bida. At inatake niya ang ating bida, ngunit naiwasan niya ulit ito kahit nasa mahirap na sitwasyon siya. Makikita na tumayo lang ang ating bida pagkatapos noon, na parang walang nangyari sa kanila. Nasa isip ni Fernando kung pag-iwas lang ba ang ginagawa ng ating bida. Sa tingin ba niya, na hindi siya karapat-dapat na kalaban para sa kanya? Iniisip niya lang na okay lang kung gusto niyang sirain ang kanyang dangal, dahil matagal na niyang isinuko yun. Biglang may narinig siya sa kanyang isip na tumatawag sa kanyang pangalan, ito ang ating bida. Sinabi niya kay Fernando na igalaw niya ang kanyang mana tulad ng sinasabi niya mula ngayon. Nagulat si Fernando dahil nakikipag-usap ang ating bida mula sa kanyang isipan. Iniisip niya kung ito ba ay isang mahika na ginagamit ni Roman. Sinabi ng ating bida na ang dahilan kung bakit mahina si Fernando kahit siya ay isang 4-star aura swordsman ay dahil hindi stable ang kanyang aura output. Kaya sinabi niya kung ipagpapatuloy niya ang ganyang estilo, hindi siya kailanman uunlad sa ginagawa niya. Pinaliwanag niya sa kanya na ang karaniwang paraan ng aura output ay sa pamamagitan ng pagkuha ng mana, at pagpapa-implosyon nito sa daanang pinagmulan. Sinabi niya na lahat ng mga swordsman sa kaharian ng Cairo at sa kontinente ng Salamander ay gumagamit ng standardized na mana path system. Ngunit sinabi niya na may higit pa sa isang daanan ng mana na hindi pa nila alam. Makikita sa mukha ni Fernando ang kalituhan dahil hindi niya alam na may iba pang daanan ng mana na ginagamit nila. Kaya tinanong niya kung ano ang sinasabi ng ating bida sa kanya.